Mga kapatid, sa bawat isa na sa Zoom at sa mga sa FB Live na ako, makita si Otep din na laki na. Kasi bago po kami umalis ni Lorraine, bumalik para bumalik ng Saudi, ay 6 months pa lang siya. At may mga days talaga nag-stay kami doon kila Pastor Abed ng Sasandaan. At ang laki na noon, mga kapatid, sa opportunity na ipahayag po ang salita ng Panginoon. At ngayong gabi ay salamat din sa biyaya ng Panginoon na sa kanyang salita. Ngayon po tayo po ay dadako ngayon sa pag-aaral sa salita ng Panginoon at ang ating talakayan po ngayon ay may kinalaman po sa Family Month. At ito po ang aking ang context na gagamitin at hindi lang po dyan, mamaya ikot din po tayo sa ilang bahagi po ng Bible na ating talakayan po. Okay. Okay, tayo po handa na po ba? Okay. So basahin lang muna natin ang ating gagamitin muna dito. At the same time, ikot po tayo sa ibang bahagi po ng Bible about po sa tatalakayan po natin ngayong gabi. Basahin po natin ang ating context. Gagamitin muna sa 1 Corinthians chapter 7, verse 1. Ang handa, basang. Ngayon tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipos sa babae, subalit dahil sa mga pangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa. At dapat ibigay ng lalaki sa asawang ang karapatang ito, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa, sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Tayo po sumaglit manalangin. Panginoon Diyos o dakila sa lahat, salamat po sa kabutihan ninyo at katapatan sa amin. At kung saan ay aming naganapin ang aming bahagi ng aming pagsamba sa iyo. Bagamat hindi man kami nasa physical gathering, Panginoon, pero sa magitan ng ganitong pamaraan ay tinatawag ninyo kami na sambahin namin kayo, Panginoon. Dakilang Diyos, hiniling po namin ang iyong paglilinis sa bawat isa upang sa aking may kalagitnaan ay wala pong maging hadlang. At ang iyong lingkod ay patuloy niyo pong tulungan. Hindi po ako nakabase sa aking karanasan. Bagamat ito man ay madalas kong ginagawa, pero nakadepende pa rin ako sa biyaya at kapangyarihan po ninyo. Tulungan niyo po ako na may pangaral ng buong tapang, linaw at maayos ang salita ninyo. At tulungan niyo pong bawat kapatid na nakikinig. Ay buksan niyo po ang isip na minsan hindi makaunawa. Buksan niyo po ang aming mga mata na minsan hindi makakita sa inyong salita. At tulungan niyo po ang Panginoon ng aming puso na magkaroon ng tamang puso sa pagtanggap at sa pag-response na inyong salita. Pagpalaan niyo po kami, hiniling po namin ng pulong na Banal Espiritu sa gabing ito na nakikinig sa Zoom at nakikinig po sa FB Live, Panginoon. Ang lahat ng ito aming dalangin din, Panginoon, ay bigyan niyo rin kami ng mga ayos na koneksyon sa bawat isa, Panginoon. Ang lahat ng ito aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, bilang isang mamayan, may mga bagay po sa buhay natin na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na sarili nating pag-aari at pagmamay-ari, at ito po ay hindi natin maaring ipagamit sa iba at hindi rin natin ito pwedeng ipagbili sa iba. Dahil may mga bagay itong eksklusibo lamang na ating pagmamay-ari bilang isang mamayan na pinagkaloob sa ating Panginoon, mga bagay nito. Kung ito ipamamigay natin sa iba at kung ito kung ito ikukunin din ng iba para gamitin ng iba, hindi nila ito magagamit sa legal na o hindi nila ito legal na magagamit at hindi rin nila ito legal na mapapakinabangan. At kung ay ating kusap na pamigay din ito at kung kusa natin itong paggamit sa iba, ay tiyak may paglabag po tayo sa batas at tiyak meron din itong katampatang parusa ito sa atin ayon sa batas. At ito po ang mga bagay na pagmamay-ari natin na tayo lamang ang lamang dapat na gumamit ito at makinabang ito at may mga ang mga pagmamay-ari natin ito ay hindi talaga pwedeng gamitin ng iba. Ito po ano po yung mga bagay na halimbawa lang yung passport. Hindi ko pwedeng ipagamit ang passport ko sa ibang tao para makapag-travel o yung passport ng iba gamitin ko, hindi pwede. Kasi kung kaninong passport lang niyan, ikaw lamang makapagagamit niyan, o ang passport ko, ako lang exclusive mong gagamit to. Halimbawa rin ang mga driver license. Hindi ko pwedeng gamitin yung driver license ni Brother Dennis. At hindi ko rin pwede ipagamit ang aking driver license sa ibang tao. Or
mga PR license po ninyo, hindi nyo pwedeng ipagamit yan sa iba. O lalo yung mga PRC license niyo na may kinalaman sa inyong mga profession, or either din yung ating mga birth certificate o marriage contract, hindi pwede itong gamitin ng ibang tao. Or ating mga credential o ay tayo lamang ang eksklusibong mga bagay nito. Kasi kung ipapagamit natin ito sa iba, pamamigay natin ito sa iba, at kung ito ibebenta natin ito sa iba, hindi nila ito magagamit talaga sa legal na transaction o sa legal na mga pamamaraan. Bagkus sila po ay mananagot sa batas, at kung mapapatunayan din tayo po ay sangkot sa pagpapagamit dito sa iba, ay meron din itong tayong batas na paparusahan tayo o paglabag sa batas ng gobyerno. Ano ba tumutukoy dito mga kapatid? Mga kapatid, ganito rin po ang sabi ng Bible pagdating sa isang bagay, pag-aasawa. Patungkol sa pag-aasawa, ito po is eksklusibo lamang, ito po ang pag-aasawa, ito po eksklusibong pakikipag-kaisa na hindi pwedeng ipagamit o angkinin ng iba o hayaan natin ipagamit sa iba. Magagalit sa atin ng Diyos, paparusahan tayo ng Panginoon, at ito po ay paglabag sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ang ating hamon sa gabing ito. Ayon sa Family Man, ang pag-aasawa, ito'y eksklusibong pakikipagkaisa. Ang pag-aasawa, ito'y eksklusibong pakikipag-isa. Bilang mga manapataya na mga may asawa, o bilang mga single o mga young people na wala pang asawa, ito po ang hamon sa atin. Ang pag-aasawa, ito'y eksklusibong pakikipagkaisa. Mga kapatid, marami sa ibang bansa, may mga tao na hindi ganun kaseryoso sa bagay na ito. May mga tao sa ibang bansa, ayon sa kanilang kultura, normal lang po sa kanila ay pahiram sa iba ang kanilang asawa. Meron din pong mga sa ibang bansa, ayon sa kanilang kultura, normal lang po sa kanila ang babae o na maraming kinakasama, o ang isang lalaki ay maraming kinakasama. At meron din po sa ibang bansa, ay kailang ibabayad ang kailang asawa sa kailang kinautangan nila, o pinagbibili nila ang kailang asawa, o pinarerenta nila ang kanilang asawa para sa pangangailangan nila. At meron din pong mga sa ibang bansa, ang kanilang kultura, normal lang din po na makipag-swap sa iba ang kanilang asawa. Hindi lang yun. Pastor, hindi po namin makita yung screen nyo po na nagpa-project yung team sa kayong point. Point. Yes. Oh, sorry. Nandito pa rin po kami sa text yung 1 Corinthians po. Okay. Di ba nakikita? Ayan ba? Okay na po, Pastor. Okay na. F5. F5. Okay. So ayan. Okay na po? Okay na po. Nakita na po ba? Hindi pa din po. Maliit, Pastor eh. Maliit? So, paano kaya ito? Ay, pakiclick mo na lang, Pastor, yung slideshow sa tab. Slideshow nakalagay. Slideshow. Sorry, Pastor, na-interrupt ka na. Paano po ba ito? Hindi ko Sorry. makita. Ulitin ko ulit. Ayan. Kita na ba? F5. Cannot see your application. Bakit anong meron? Nakikita pa rin ba? Kita na po ba? Yung first slide pa lang, first slide. First slide. Okay. Text lang at saka yung verse at saka yung date at saka family man. Ano kaya to? Okay. Kung ayaw gumamit Hindi ko mo kontra. Subukan ko mag-live. Mag-live uli. Mag-live pasok uli ako. Kaya lang po Tayan, ang prinsipyo ng Diyos para sa ating bilang mga mananampalataya. Kapatid, bilang mga mananampalataya, kailangan po natin maging maingat sa panahon po ito, sapagkat sa panahon ito, meron pong mga tao na tila pinopromote ang mga bagay na hindi naman pasado o hindi naman kaya-aya o aprobado sa Panginoon. Especially pagdating sa pag-aasawa. Sapagkat sa mundong ito, may mga tao din po hindi ganun kaseryoso o siniseryoso ang kalagahan na pagiging eksklusibo sa kailang mga asawa. At sa gabing ito, mayroon tayong tatalakayin ang kalagahan ng pagiging eksklusibo
ng ating asawa na ayon sa tinuturo ng Biblia. At bilang mga single, bilang mga young people, ito po isang paghahanda at maging sa mga may asawang mga mata, ito rin po isang paalala sa atin. Ito po, dahil ang pag-asawa ito eksklusibong pakikipagkaisa. Anong dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? Una, ito po. Una, huwag tayong mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa. Huwag tayong mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 17, huwag mong iimbutin ang ang bagay ng inyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Mga kapatid, dahil sa pag-asawa, dahil ang pag-asawa ito eksklusibo ayon sa Biblia, huwag tayong mag-iimbot sa asawa ng iba o sa asawa ng ating kapwa. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang pag-iimbot sa talatang ito? Ang salitang ginamit po dito, mga kapatid, ito po tumutukoy sa paghahangad o pagganasa sa isang bagay na hindi naman sa iyo o hindi naman pagmamay-ari o hindi ka naman ikaw ang nagmamay-ari. Pansinin po ninyo mga kapatid, ang pagkakabanggit po dito sa talatang ito na huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ito po singular. Hindi po ito binanggit ang mga asawa. Bagkus, ang sinabi po dito, ang asawa ng iyong kapwa, at dito malinaw na talatang ito, ang pag-aasawa talaga, ito i-design ng Panginoon, ito eksklusibong pakikipagkaisa sa pagitan ng pinagkaisa ng Panginoon. At ito po ang isang mabigat na paalala po sa atin, mga kapatid. Kasi kung tayo po ay mag-iimbot o maganasa sa asawa ng iba, sa ating kapwa, lalo na kung tayo po ay meron na ring asawa, ito rin po ay nagpapayag na hindi natin ginagampanan ang ating pagiging eksklusibo asawa. Hindi lang yung mga kapatid. Kung tayo man po ay isang binata o isang dalaga, o kung tayo man po isang balo o isang nag-iisa na sa buhay at mag-iimbot o naganasa sa asawa ng iba, ito rin po ay hindi magandang karakter natin bilang mananampalataya sapagkat kung tayo po ay nag-iimbot o maganasa sa asawa ng iba, ito po ay pakikialam sa buhay na mag-asawang pinagkaisa ng Panginoon. Sapagkat ang isang lalaki at ang isang babae, mga kapatid, ay na pinagkaisa ng Panginoon, sila po ay ang sino mang dapat ang makisawsaw o makisali sa pinagkaisa ng Panginoon. Ngayon, huwag tayong mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa. Bakit? Bakit nga ba hindi dapat tayo mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa? Unang-una, ito po, sapagkat ito'y kasalanan sa Diyos. Sapagkat ito'y kasalanan sa Diyos. Sabi diyan, sabi sa verse 17 again, sabi dito po, Huwag mong imbutin ang mga bagay ng iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa. Mga kapatid, ang pagganasa sa asawa ng iba o sa asawa ng ating kapwa, ito'y kasalanan sa Panginoon. Ito po'y ang utos ng Panginoon at ang utos na ito po'y bahagi ng 10 utos sa ika-10 utos ng Diyos at huwag tayong mag-iimbot o maganasa nang hindi natin pag-may-ari katulad ng pagganasa sa asawa ng iba o sa asawa ng ating kapwa. Kaya kung tayo po man ay isang may asawa na, kung tayo rin po ay isang binata, isang dalaga, o kung tayo man po ay isang balo, o nag-iisa na sa buhay, at nag-iimbot o naganasa tayo sa asawa ng Panginoon. Dahil ang pag-iimbot o pagganasa, hindi naman natin pagmamay-ari o sa asawa ng ating kasalanan sa Panginoon. Ngayon, ano ba bang sinasabi ng Panginoon? Bukod na ito po'y kasalanan sa Diyos. Ayon sa bahagi ng ibang Biblia, huwag tayong mag-iimbot. Huwag tayong mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa. Bakit? Bakit nga ba hindi dapat tayo mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa? Pangalawa, sapagkat ito po'y pagkakasala ng pangangalunya sa ating puso. Ito po'y pangangalunya sa ating puso. Sabi sa verse 20, Matthew 5:28, sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae, sabi diyan, ay na may pagganasa ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. Ang talatang Matthew chapter 5:28, sa konteksto pong ito po'y bahagi ng Sermon of the Mount ng Panginoong Hesus. Sa talatang ito ay nagtuturo po ang Panginoong Hesus sa mga tao patungkol po sa huwag mangangalunya. At sa talatang ito, patungkol din po ito sa salitang singular or isang babae. Sabi niya, sa isang babae. Bakit nga po ba, bakit nga po ba hatol ng salita ng Panginoon sa atin ay pangangalunya sa puso natin kung ang sino mang tumitingin sa atin sa isang babae na may pagganasa
ay nagkakasala pangalong niya sa ating puso. Ang salitang ginamit po dito, mga kapatid, ang salitang babae, ito po marahil tumutukoy sa babaeng may asawa, marahil. Sapagkat ito, verse 27 hanggang 28, narinig ninyo sinabi, huwag kang mangangalunya. Sabi, verse 28, huwag kang mangangalunya. Sinabi din dyan. Sabi niya, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumitingin, sabi dyan, na may pagganasa at nagkakasala sa kanyang pangangalunya, sa kanyang puso. Ang mga salitang ito po ay ginamit ng Panginoon Jesus mula sa ating gumamit sa ikapitong utos na huwag kang mangangalunya. Kaya dito po natin makikita, mga kapatid, kung gaano ang pag-aasawa, ito po yung eksklusibong pakikipagkaisa na pinagkaisa ng Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay titingin sa taong may asawa na, o kung tayo man ay maganasa, tayo po ay hatulan ng Biblia na nakakasala na pangangalunya sa ating puso. Paano yan, Pastor? Kung ako ay naganasa sa isang babaeng single naman, o sa isang lalaking single naman, nakakasala pa rin ba ako sa pangangalunya? Nga batid, lalaki man o babae, na may asawa o wala, na may asawa man o wala, pagganasa, ito po ay pangangalunya sa ating puso. Dahil ang pangangalunya, ito po ay nagbubunga ito po ay bunga ng ating masamang pagganasa, at ang pagganasa hindi naman dapat nating pag-aari, ito'y kasalanan sa Panginoon. Kasalanan sa Panginoon. Pangatlong bagay, huwag tayong mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa. Bakit? Bakit kailangan hindi natin mag-iimbot? Sapagkat aakayin tayo nito na makagawa na mas higit pang mabigat na kasalanan. Tayo nito na makagawa pa ng masigit pang mabigat na kasalanan. Mga kapatid, wala na po akong sapat na panahon o oras para buksan natin ng 2 Samuel chapter 11. Pero meron lang po akong ilang bahagi na ibabahagi sa iyo patungkol po kay David. Mga kapatid, kung tayo po ay nagpapatuloy sa gawaing pag-iimbot o pagganasa na hindi naman natin asawa o sa asawa ng iba, mga kapatid, bukod na ito'y kasalanan sa Panginoon at pangangalunya sa ating puso, mga kapatid, tayo po'y patuloy kung tayo asawa o pag may sarili nating asawa, ito po ay pinaka-worst na mangyayari sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ang makagawa pa na mas mahigit na mabigat na mga kasalanan sa buhay, mga kapatid. For example na dito, si David, dahil sa kanyang pag-iimbot o pagganasa sa asawa ng iba, nakagawa po si David ng 3 P. Ayun yung sa asawa ni Uriah na si Bathsheba. Wala po akong sapat na oras nga po para ibuksan ito, pero ito po banggitin ko lang sa iyo. Ano ba masigit pang nagawa ni David? Ito po, dahil sa kanyang pagganasa kay Bathsheba. Una P, pangangalunya. Ginalaw niya si Bathsheba. At nagbunga nga po ang kanyang paggalaw kay Bathsheba. Pangalawang P, nangyari sa kanya. Ito po, no, unang P, pangangalunya. Pangalawang P, ito po, pagpatay, di ba? Naalala po ninyo ang kwentong ito? Alam niyo po ang kwentong ito, di ba? Dahil sa kanya, dahil dito, si David, kanyang pinain talaga si Uriah para mamatay ito sa labanan. Ano yung pangatlong na nangyari po kay David dahil sa kanyang pagganasa? At ito po nagbunga ng isa pang ito po, pagsinungaling. Pinalabas po ni David sa madla. Nung namatay na po ang asawa ni Bathsheba sa digmaan, kinukup niya si Bathsheba dahil wala na tong asawa. Para lang may palabas na naawa siya o marahil kinukup niya talaga. Pero ito po yung pagsinungaling. Pero hindi alam ng iba na ito po talaga may ginawa si David at nagbunga po ito kay Bathsheba. Kaya ang resulta po ng 3 ito na ginawa ni David, isang pirin po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Ano po ba ang pinayon? Ginawa po ng Panginoon kay David, pinarusahan siya o pinalo ng Panginoon si David. Kaya nga, hindi po nabuhay ang batang dinalan ni Bathsheba that time sa pangangalunya ni David, sa pangangalunya ginawa ni David. Ngayon, ano nga po ba ang kaugnayan ito sa ating kapatid? Mga kapatid, kung tayo po ay mamumuhay sa pag-iimbot o pagganasa sa asawa ng iba, sa hindi naman natin asawa o sa asawa ng ating kapwa, hindi lamang tayo magkakasala sa Panginoon. Bagkus aakayin pa tayo nito, mga kapatid, na makagawa pa na masigit na mabigat na kasalanan sa Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo.
may asawa man tayo o single, balo man tayo o hindi, mag-ingat po tayo. Bantayan po natin ang ating puso. Baka dalhin po tayo nito sa pagnanasa sa iba at makagawa pa tayo na masigit pang mga mabigat na kasalanan tulad ni David. Bilang application mga kapatid, application, huwag tayo mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa sapagkat ito po yung kasalanan sa Diyos. Ito nga po, sapagkat ito po yung pangalo niya sa ating puso. Pangatlo, sapagkat takain tayo nito na makagawa na masigit pang mabigat na kasalanan. Anong maaari natin maging tugon? Para sa mga manapatayang may asawa na, huwag tayong tumingin o magnasa sa ating kapwa. Bakos makontento po tayo sa ating asawa. Nababantayan po natin ang ating puso. Madaya po ito. Madali pong malingat po ito. Habang nagbabago po ang itsura ng ating asawa at habang nagkakaedad po ang ating asawa o tayo, lalong lumalim ang ating pag-ibig o tumibay ang ating pagmamahal sa ating asawa upang makaiwas tayo sa paganasa sa iba o sa pagkakasala na immoralidad. Pangalawang application, huwag natin ikukumpara ang ating asawa sa iba dahil may mga nakikita tayong magandang bagay o magandang katangian sa asawa ng iba. Baka ito po ang pag-ugatan ng ating pagganasa sa iba at mauwi pa sa pangangalo niya. Pangatlong application, kung ang iba sa atin ay may asawang hindi mananampataya at nahirapan tayo pakisamahan siya at kasal po tayo sa kanila, kasal ka po sa kanya, mga kapatid, huwag tayong maganasa sa iba para hiwalayan ang asawa po natin. Hindi po ito maganda. Magkakasala po tayo. Application din para sa mga single. Iwasan po natin ang pagganasa sa asawa ng iba o umiwas po tayo na tumingin sa asawa ng iba. Na walang asawa, kahit mang walang asawa niyan, iwasan po natin yan. Baka magkasala po tayo na pangalo niya sa ating puso. Para sa lahat na may asawa man o single, application din. Iwasan natin ang mga palabas sa TV na may mga kinalaman o pinopromote ang third party. Ito pong pinaka-danger mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, may mga television, palabas. Talaga ang title legal wife. Pag may legal, may illegal. At ang iba bang mga title may stress. Iwasan po natin itong sumang-ayon po dito. At iwasan po natin na mapanood po ito ng mga bata. Kasi anong ituturo natin sa mga bata? Kung ito po mapupukaw sa isip po nila, mahihirapan po tayo dyan. At para sa mga manapataya, may asawa mo o single, iwasan po natin ang pornografiya. Iwasan po natin to. Sapagkat ito po isang mabigat na kasalanan sa Panginoon at akahin tayo nito na mas mabigat pa na kasalanan at aabot po sa physical na contact sa ibang tao. Pangalawang bagay natin makikita mga kapatid. Dahil ang pag-asawa, ito eksklusibong pakikipagkaisa, ano ang pahayag ng Biblia para sa mag-asawa ang mga mananampalataya? Ito po, ang ating asawa, ito sarili nating pagmamay-ari. Ito sarili nating pagmamay-ari. Ayon sa Corinthians chapter 7, verse 2, sabi po dito, subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa. At ang bawat babae ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa. Dito mga kapatid, makikita natin sa kontekstong ito, ang Corinthian church ay marami pong issue o problema. Ang isa po sa mga kinakarap po ng mga sinaunang mananampalataya noon sa Church of Corinthians ay patungkol po sa mga immoralidad na nangyayari sa pagitan ng mga mananampalataya. Dahil sa mga immoralidad na nagaganap sa Church of Corinthians, sinagot po ito na po sa Pablo patungkol sa issue po na ito. At para maiwasan ang nagaganap na pakikiapid o immoralidad sa pagitan ng isang lalaki at babae na hindi naman mag-asawa, ito po ang payo o sagot ni Apostol Pablo para maiwasan ang paggawa nila sa mga immoralidad. Sabi sa verse 1, sabi niya, balikan natin ito. Sabi ito, ngayon, tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Ang mga salitang, mga batid, mabuti para sa isang lalaki na huwag humipo sa mga babae, ito po'y patalinghagang salita. Ang mga salitang ito po'y tumutukoy sa physical contact na ginagawa po na mag-asawa. Ito po ang nangyayari noon sa Church of Corinthians. May mga hindi mag-asawang subalit na mamuhay po sa immoralidad o na mamuhay po sa physical contact. At dahil dyan, ito po ang sagot ni Apostol Pablo. At payo ni Apostol Pablo para maiwasan ang kasalanan ito. Verse 2, sabi dyan, subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid o immoralidad, ang bawat lalaki ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa. Sa talatang ito po ang sagot ni Apostol Pablo, bakit kailangan magkaroon
Bakit hindi kailangan magkaroon, bakit hindi kailangan magkaroon ng physical contact ang hindi mag-asawa? Dahil ang lalaki ay magkakaroon daw ng ano? Kanyang sariling asawa at ang bawat babae ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa. At ang idea po nito mga kapatid, kailangan may preserve ng isang lalaki o maging ng isang babae ang kanyang sariling katawan para sa kanyang mga mapapangasawa. At dito rin po natin makikita mga kapatid, ang pag-aasawa ay sa disenyo ng Diyos. Ito po is eksklusibo po talagang pakikipagkaisa sa pagitan ng bawat isa. Kung ang pag-aasawa po mga kapatid, ito po eksklusibong pakikipag-isa. Ano ang dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? Ang ating asawa ito sarili natin pagmamay-ari. Ano ang dapat natin gawin? Bilang asawa, ito'y sarili natin pagmamay-ari. Ito po. Ang karapatan ng ating asawa sa ating katawan. Sa verse 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 3, sa papasin niyo ulit po ito. Ngayon, tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Subalit dahil sa mga nangyayari pakikipid, ang bawat lalaki ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae ay magkakaroon ng kanyang sariling asawa. Ngayon, ano bang purpose ng marriage? Ito po. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Mga kapatid, dito po malinaw na pinapayag sa atin ng Biblia na mas binibigyan din po dito ng panatang ito na sadyang napaka-eksklusibo po talaga sa bawat mag-asawa ang kanyang sariling katawan sa bawat isa. Sabi dito, ibigay ng lalaki ng lalaki sa asawa ang karapatan. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Ang tinutukoy po dito patungkol sa salitang karapatan, ito po tumutukoy sa katawan ng lalaki o maging sa katawan ng babaeng asawa. So ang idea po nito, ito po tumutukoy sa ginagawa po ng mag-asawa. So idea po nito, ang isa po sa layunin ng marriage sa pagitan ng lalaki at babaeng asawa, hindi dapat ipagdamot ang kanilang sariling katawan sa bawat isa pagdating sa usaping physical contact na ginagawa ng mag-asawa. Dahil ang physical contact na ginagawa ng mag-asawa, ito po'y bahagi po talaga ng marriage life na may layunin. Bakit bahagi po ito ng marriage life sa mag-asawa? Ang physical contacts, ang ginagawa mag-asawa, mayroon pong layunin ang Panginoon. Ito po ang mga layunin. Bakit kaya natin ibigay? Na wag natin ipagdamot ang karapatan ng ating asawa sa ating katawan kung tayo po may asawa na. At bilang single, in the future, kung ikay naghahanda, in the future, bakit mo kailangan itong gawin? In the future, kung pagkaloob ng Panginoon, ito po. Ano bang layunin? Ito po, ibigay at huwag pa natin ipagdamot ang karapatan ng ating asawa sa ating katawan. Ito po, upang ang ating asawa ay hindi makagawa ng pagkakasala sa imoralidad. Upang ang ating asawa ay hindi makagawa ng pagkakasala sa imoralidad. Mga kapatid, kung tayo man mismo bilang asawa ay iniiwas natin sa imoralidad ng ating asawa, masigit ang Panginoon. At ito po ang Panginoon ay nagpahayag sa atin mula sa kanyang salita. Mga kapatid, at dito po malinaw na pinapayag ang Biblia po sa atin. Ang isa po sa mga layunin kung bakit bahagi po ng marriage life ang physical contact sa mag-asawa na upang makaiwas po sa paggawa ng imoralidad na pagkakasala sa bawat isa. Pasin po ninyo. Verse 2, subalit dahil sa mga pangyayaring pakikiapit, ito po ang issue dito eh. Dahil may nangagawang pakikiapit, ito po ang pinapayuhan po dito. Kaya ang ilan po sa mga single na mga mananampalataya, nagkapakasal po sila. Kagad. Bago po mauwi sa physical contact o sa imoralidad ng pagkakasala. Kaya ito po, kaya hindi po ideal sa mag-asawa mga kapatid bilang mga mananampalataya na ipagdamot natin ang ating sariling katawan sa ating asawa dahil lamang sa mga magaang na kadahilanan. Ito po ang pinaka-danger dito mga kapatid. Kung ipagdadamot po natin bilang asawa ang ating katawan sa ating asawa, lalo na kung lalaki ay mahina, lalo na kung ang isang babae ay mahina, baka mauwi lang po ito sa imoralidad na pagkakasala sa ibang paraan ang ating partner sa buhay. Marahil sa ibang paraan ng pagkakasala sa imoralidad, baka ang asawa natin o tayo ay magdasa sa iba. Maaari, ganito mga maaaring ito. O maaari tayo, kung ang ating pagkakait o ang ating partner magkakait sa atin, maaari ang ilang sa atin ay dayain ng dyablo at manood ng pornografiya o mawalan ng gana ang bawat
isa o ma-discard ang bawat isa at maghanap ng iba at tuksuhin ng diablo. May mga batid. Ano pa bang dahilan? Bukod sa na makaiwas sa immoralidad, bakit kailangan hindi natin ipagdamot ang karapatan ng ating asawa? Kung asawa naman talaga natin, ano pang dahilan? Ano pang pangalawang bagay? Bakit nga ba kinakailangan natin ibigay na huwag ipagdamot ang karapatan ng ating asawa sa ating katawan? Ano po ang dahilan? Ano po? Dahil wala na tayong karapatan sa ating sariling katawan, kundi ang ating asawa. Sabi sa verse 3 again, 4. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito. Gayon naman ang babae sa kanyang asawa. Sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa, at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Kapatid, dito po malinaw na pinapayag lalo din ng Biblia sa atin. Ang isa po naman po sa kadahilanan kung bakit hindi kinakailangan ipagdamot ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, ang kanyang katawan ganun din ang asawang babae. Dahil ang katawan ayon sa verse 4, ang babae po ay wala ng karapatan sa kanyang asawa, gayon din ang lalaki sa kanyang katawan, kundi ang asawa. Kaya mga kapatid, hindi rin po talaga idea sa mag-asawang mga manataya na pinagdadamot natin ating sarili sa bawat isa. Dahil lamang sa magaang nakadahilanan o pwede namang itong pag-usapan, subalit ayon sa talatang ito, malinaw na talatang ito, ang babae ay wala na pong karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa, gayon din ang lalaki, wala rin karapatan sa kanyang sariling asawa. Kaya ito po, sa talatang ito, masigit binibigyan tayo ng linaw kung gaano ka-eksklusibo ang pakikipagkaisa na mag-asawa. Para sa asawang lalaki o sa asawang babae, ang karapatan ng kanyang asawa ay pagdating sa physical contact. Ang salitang sa katawan po dito, ito po tumutukoy sa physical contact na ginagawang mag-asawa. Ganon din ang asawang lalaki. At so kung ganito po ang pahayag ng Biblia sa mag-asawa na, ano ang mga implikasyon po nito sa ating mga mananampalataya? Ano ang implikasyon nito mga kapatid? Mga implikasyon para sa mag-asawang mga mananampalataya. Kung wala na tayong karapatan at eksklusibo ito sa ating asawa, una dapat bilang mananampalataya, hindi tayo sang-ayon sa mga namumuhay o nagpo-promote na mga third party o fourth party man yan. Kung eksklusibo tayo, o itong ayon sa design ng Panginoon, hindi tayo dapat makiayon dyan. Pangalawa, ang isang implikasyon nito, kung ang design ng Panginoon eksklusibong pakikipagkaisa sa mag-asawa, hindi rin tayo sang-ayon sa mga namumuhay o nagpo-promote ng surrogacy, lalo na kung may physical contact na nagaganap na hindi naman asawa para mabutis lang ang asawa babae. May mga ganito po, sa panahon natin ngayon, may mga ganito po na hindi nila iniisip yung sagradong kasal, hindi nila iniisip ang pagiging eksklusibo sa kanilang asawa for the sake na magkaanak. Gagamit sila ng ibang tao para bumuo ng anak. Ang bakit bilang mananampalataya, wala pong ganitong prinsipyo sa atin. Sapagkat ang pag-aasawa ito eksklusibo lamang sa isa't isa. Pangatlo, ang implikasyon nito, kung eksklusibo ang pakikipagkaisa bilang mag-asawa, hindi tayo dapat sang-ayon din sa mga namumuhay o nagpo-promote dahil sa hirap ng buhay, iiwanan ang sariling pamilya, mag-aasawa, magkapakasal sa mayaman o sa ibang lahi para sa tawag ng pangangailangan, para may ahon sa hirap. Imagine po ninyo, may ganito. Mayroong mga nagigib na mag-asawa, sige na, para for the sake na may awan natin ating pamilya. Sige. So parang binabaliwala nila ang kanilang sumpaan sa Panginoon. Ito pa mga batid bilang implikasyon. Dahil eksklusibong pakikipagkaisang bilang ang mag-asawa, hindi rin tayo sang-ayon bilang mananampalataya ang mga namumuhay o nagpo-promote pagdating sa pag-swap ng asawa o pagbebenta ng asawa o pagrenta sa asawa dahil sa tawag ng pangangailangan o pananalapi dahil sa gutom. May mga vlogger sa YouTube, ang iba po doon, may mga ginagawa nilang laro na lang, hindi na sinalaro ang mag-asawa. Nagkakaroon po sila ng swap. Imagine po ninyo, ganito po ang takbo ng mundo ngayon. Ang iba naman, may mga namabalita dahil sa tawag ng pangangailangan, sa gutom, pananalapi. Sige lang, binibenta ang asawa o pinarerentahan ng asawa. O minsan, binubugaw ang asawa. Mga batid, bilang mananampalataya, nawa hindi po ang ganito ang ating maging kaisipan. Panglima mga batid, bilang mananampalataya, kung ang pag-aasawa ito eksklusibo sa atin, ang pakikipag-isa ayon sa desisyon ng Panginoon,
Hindi rin tayo sang-ayon sa mga namumuhay o nagpo-promote para makisama sa ibang babae. Ang isang lalaki, ganun din ang isang babae. But, hindi po dapat ganun. Huwag nating hayaan. Huwag nating hayaan. Dahil ang ilang doon, dahil hindi naman sa isa't isa. Sige. Ganun po ang mundo ngayon. Bilang aplikasyon mga kapatid, ang ating pag-aasawa ito sarili natin pagmamay-ari. Una, ano ang ating maring maging tugon? Para sa mag-asawa, para maiwasan pakikiapit o immoralidad sa pagkakasala, ang bawat isa para magawa din natin ang layunin ng marriage bilang mag-asawang babae at lalaki, huwag natin ipagdamot ang ating sariling katawan pagdating sa physical contact na ginagawa naman ng mag-asawa. Pangalawa, kung may mga panahon na hindi talaga pwede naman pag-usapan niya mabuti bilang mag-asawa. Kung may mga panahon na hindi talaga pwede, huwag sasama ang loob ng bawat isa. Yung iba nagtatampo, iba maghanap sa iba. Kung may mga panahon na hindi talaga pwede, huwag tayong magganasa sa iba o maghahanap ng iba. Huwag kumpara ang ating asawa sa iba upang makaiwas tayo sa immoralidad at pagkakasala. Application din mga kapatid, bilang mag-asawa. Ang asawang lalaki ang may karapatan sa katawan ng kanyang asawang babae. Ganon din ang babae. Application, huwag tayong papatol sa iba o magkukumit ng third party kasi bilang asawa, exclusive lamang tayo sa ating asawa. Application din, huwag tayong magkukumit sa mga pamaraan ng surrogacy o bilang asawang babae o bilang asawang lalaki. For the sake lang magkaanak, na-discourage. May mga ganito, may mga tao na-discourage. Mahanap ng ibang paraan para magkaanak. Tandaan po natin, hindi po yan ang design ng Panginoon sa atin. Application din, bilang asawa, huwag nating hayaan o i-commit ang ating asawa makipagrelasyon sa iba for the sake lang sa mga bagay na material na bagay sa mundo. Bilang mga magulang, application din, huwag ninyong hayaan ang inyong anak na may asawa na at makikipagrelasyon pa para lang yumaman o para lang may ahon sa buhay. Dahil doon alay bubuhayin siya. Di po ganun mga kapatid. Bantayan po ninyo ang inyong mga anak. Para sa mga single o young people, mga kapatid, having many partners may be popular in the world, but as a child of God, you must not be like to the world. Wait for the right person. Kung siya man ay darating, magpakatapat po tayo. Mga magulang, dapat ganito rin po ang payo natin, mga kapatid. Mga young people, nagmumula po sa puso ang pangalunya. Sabi ng Panginoon, mag-ingat po tayo. Ganun din ang may mga asawa. Mga young people, ireserba po natin ang ating sweetness, word o action sa mga pangasawa po natin. Huwag tayong magpapaasa. Iwasan po natin ang mga pick-up lines sa isang taong hindi mo naman formal na talaga o legal na nililigawan. Mga magulang, dapat ganito rin po ang payo natin. Huwag niyong hayaan na laruin ng anak ng babae o anak ng lalaki ang mga taong nanliligaw po sa kanila. Ang batid, bilang mga young people, ito po ang design ng Panginoon, ang lalaki at babae magiging isa. Ihanda po natin ang ating sarili sa pakikipagkaisa. Dapat maging handa rin po tayo, maging united sa ating mga pangasawa. Mga young people, mga single, o maging may mga asawa, iwasan din po natin ang mga pornografiya. Application din, mga young people, mga single, humingi tayo ng mga counsel sa ating pastor, sa mga elders, sa mga godly men, para may panalangin din tayo, para magawa po natin ang kalooban ng Panginoon. Mga magulang, kung nahihirapan po tayong mag-counsel sa ating mga anak, i-recommenda po natin ang mga godly men o ang mga workers sa church, maaaring makatulong para magkaroon ng gabay ang ating mga anak. Matapos po tayo mga kapatid. Pangatlong katotohanan, dahil ang pag-asawa, ito eksklusibong pakikipagkaisa. Anong pahayag ng Biblia para sa mga mag-asawang mga mamamataya na nais magtaksil sa kanilang sariling asawa o nais iwanan ang kanilang asawa? Ito po mga kapatid, pangatlo. Hatulan at napapuot ang Panginoon kung tayo hindi magiging matapat sa ating asawa. Hatulan at napupuot ang Panginoon kung tayo hindi magiging matapat sa ating asawa. Mga kapatid, Pastor, siguro pwede na siguro one time lang. Alam niyo mga delikado po ito. Kung one time na yan, may second time din yan. So mga ingatan po natin dahil mayroon pong babala ang Panginoon sa atin. Sabi sa Proverbs chapter 6 verse 29 at mag sa 32 to 33. Ganyan din ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa. Pansinin ninyo.
Sino man humipo sa kanyang asawa ay hindi maaring walang parusa. Ito po tumutukoy sa physical na ginagawa sa. Kung tayo po ay magkukumit sa ganitong kasalanan, ito po ay may parusa sa Panginoon. Walang sariling bait siyang mga ngalunya. Ang gumagawa na iyon ay sariling sinisira. Ang mangsugat na kasiraan na puri ng kanyang katamuin, ang kanyang kahiyan ay hindi mapapawiin. Siyempre mga kapatid, malalagay po tayo sa kahiyan at mahihirapan po tayong ilumin ito. At ito po isang delikado. Masisira po ang ating patoo bilang mga mananampataya. Mga kapatid, matakot po tayo sa Panginoon. Kung tayo po ay sisira ng ating pangako sa ating asawa, sa ating sinumpaan, mga kapatid, sisirain nito ang patoo natin. At mahihirapan tayo nito, mga kapatid, magpatuloy kapag ganito ang mangyari sa atin. At di lang yun, mga kapatid, ito po ay may parusa sa Panginoon. At sabi din sa mga ilang talata, mga kapatid, sa Malalakay 2:15 hanggang 16, ngunit walang isang gumawa niyon na mayroong labing espiritu. Ano ang ginagawa niya noon? Na naghahanap siya ng lahing makadiyos. Paano natin magagawang? Kaya ingatan ninyo ang inyong espiritu. Huwag hayaan ang sinumang magkataksil sa asawa sa kanyang kabataan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin magagawa ang kalooban ng Panginoon na magtatag ng makadiyos na pamilya o ipamanang makadiyos na pamilya sa mga henerasyon nating o sa magiging anak po natin. Kung tayo po sa umpisa pa lang ay nagko-commit tayo sa pangalo niya, ano ang ituturo po natin? Sabi sa verse 16, sapagkat kung ano sabi ng Panginoon, sapagkat aking kinapupuotan. Hindi lang po galit ito, kundi puot. Galit agad ng Panginoon. Ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, saan ba nanguhulang paghihiwalay? Saan ba na ito? Ang Diyos, ang Israel, ang pagkatakip sa tao sa kanyang damit na may karasan, sabi ng Panginoon, na anong babala? Kaya't ingatan ninyo ang inyong puso sarili at huwag kayong magtaksil. Mga batid, ito po ang pinaka-worst. Kapag hinayaan po natin na tayo po ay mag-commit sa ganitong kasalanan, mahirapan natin gawin ang kalooban ng Panginoon. At the same time, magagalit sa ating Panginoon at maharap tayo sa hindi magandang patoo bilang isang Kristiyano. Mga batid, paalala po sa atin. Bilisan ko na lang po, wala akong time. Napakahalaga po na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. At alalahanin po natin ang sinumpaan natin sa Panginoon. Malinaw po ang Biblia. Ang pag-aasawa ito eksklusibong pakikipagkain sa bawat isa. Hindi dapat natin ito hinaluan ng alumanyang o pataguman. Mga batid, mahirapan po tayo na gawin ng kalooban ng Panginoon. Malinaw ang kalooban ng Panginoon na magtatag tayo ng makadiyos sa pamilya. Subalit kung aminado tayo sa sarili natin na gumagawa ng hindi tama sa Panginoon tulad ng pangalo niya, hindi man physical contact, pero may mga patagong sa ating kaisipan, sa puso natin, ay hindi po ito maganda. Mahirapan po mag-work ang Panginoon sa atin. Kaya binapligation, ano ang maaari na maging tugon sa katuhanan ito? Bilang mag-asawa, matakot tayo sa Panginoon. Matakot din tayo sa magiging bunga nito sa atin. Nasira ang ating patoo. Bilang mag-asawa, sundin natin ang mga palutuntunan ng Panginoon. Gawin natin batayan ang salita ng Diyos na may kinalaman sa pag-aasawa. Application din. Manindigan tayo sa mga sinumpaan natin sa ating asawa na tayo kinasal sa Kanya. Manindigan po tayo. Anumang circumstances, anumang mga pagkatalo, pero ganun pa man, huwag tayo titingin sa iba. Huwag natin ikukumpara ang ating asawa sa iba. Huwag natin hanapin ang mga bagay na wala sa ating asawa na meron sa iba. Baka magkasala po tayo. Kung magkakaroon tayo ng mga comparison. Application din. Manindigan tayo sa mga sinumpaan natin asawa, sa ating asawa, alang sa patoo natin bilang isang Kristiyano. Hindi lang po ang ating patoo, maging apektado rin po dito ang ating magiging lahi. Application din, manindigan tayo sa mga sinumpaan natin sa ating asawa upang maituro natin ito sa mga sunod na henerasyon ng ating lahi o magiging anak. Anong ituturo po natin sa ating mga anak kung tayo mismo ay nag-commit sa pangalo niya? Anong ituturo sa ating mga anak kung tayo mismo ay sumusuway sa Panginoon at hindi natin naranasan ang pamantayan, hindi natin naranasan na gawin ang pamantayan ng Panginoon? Sa mga nag-abroad, mga kapatid, delikado po ang mag-abroad na hindi kasamang sariling asawa. Mga kapatid, delikado po yan. Lalo na sa tukso. Alam natin malaki ang sahod sa abroad kumpara sa Pinas. Pero kung hindi mo naman makakasama ang asawa mo o pamilya mo,
nilalagay natin sa alanganin ang relasyon natin sa ating asawa. Baka mauwi tayo sa pagtaksin at tuksuin tayo ng dyablo. Hindi, pastor eh. Matagal na ako mananampataya eh. Mga kapatid, marami po akong kakilala. Mga mananampataya na. Nung naiwalay sa asawa, nag-abroad na may pamilya, umuwi na wala ng pamilya. Mga kapatid, may mga hindi rin mananampataya, nag-abroad. Pero makikita mga kapatid, malapit sa tukso. Marami po doon, may mga alumanyang ginagawa. Yung iba, may mga nakitipon, nanonood ng mga kaano-ano. Ganyan po ang abroad para makomfort ang isa't isa, para mailibang ang isa't isa. Kaya delikado po mga kapatid, kung ikaw isang mananampataya at kaya mag-abroad, huwag mong sikapin na mag-isa ka. Hindi po layunin ng Panginoon. Alam naman natin, ang pinagkaisa hindi dapat maghiwalay. Bilang mananampataya, huwag niyong hayaan na maiwalay tayo. For the sake, para sa pangailangan, para iawan tayo sa hirap. Pero kung mapahamak naman ang sarili mo at masisira ang pamilya mo, mga kapatid, danger po ito. Mag-ingat po tayo. Maganda mag-abroad talaga, pero ito mga kapatid, alanganin po ito kung hindi natin kasama ang ating asawa. Sa mga young people na lalaki, nasa ministry, huwag tayo mag-disciple ng babae na may asawa. Pero lang, kung nandun ang kanyang asawa at may kasama tayong mga taga-church, pwede yun. Mga lingkod ng Panginoon o mga pastor o mga elders, huwag tayo mag-disciple din ng mga babae nag-iisa. Isama po natin ang ating mga misis. O magsama po tayo ng mga taga-church. Baka mauwi tayo sa pagkataksis sa ating asawa o baka naman ma-disqualified tayo sa ministry. At iwasan din natin ang mag-counsel na mag-isa sa isang babae. Marami na po nangyayari ito. Hindi ko po sinabi na gagawin niyo po ito, pero maging matalino po tayo. Nandito po ang wisdom. Piliin po natin ang tama ayon sa kalooban ng Panginoon at hindi rin po masira ang ating patoo at ministry sa Panginoon. Bilang pagwawakas, huwag tayo mag-iimbot sa asawa ng ating kapwa. Kamusta po? Ikaw ba ay nag-iimbot o naganasa sa asawa ng ating kapwa? Mga kapatid, kasalanan po ito sa Panginoon. Sapagkat ito po ay pangangalo niya sa ating puso. Sapagkat ito ay aakayin tayo na makagawa pa, na masigit pang mabigat na kasalanan tulad ni David. Mga kapatid, ang ating pag-aasawa ito sarili natin pag-may-ari. Ibigay po natin at huwag ipagdamot sa ating partner ang ating katawan. Huwag nating ipagkait ito. Makagawa ng pagkakasala ang ating partner sa immoralidad. O tayo mismo. O dahil, mga kapatid, huwag natin ipagkait. Dahil wala natin karapatan sa ating asawa, pagdating sa physical contact na ginagawa mag-asawa, kundi ang ating asawa. Baka po ang ating sama discourage at mauwi sa tukso. Ingatan po natin. Protektahan din po natin. Mga kapatid, paalam din po. Inaatulan ng Panginoon kung tayo hindi magiging matapat sa ating asawa. Mga kapatid, galit po ang Panginoon. At napupot ang Panginoon, hindi po sang-ayon ang Panginoon sapagkat kung tayo po ay magkataksil at magbabak ng taksil. Mga kapatid, dahil ang pagkakasawa, ito eksklusibong pakikipagkaisa. Ano ang dapat natin gawin bilang mananampataya? Huwag tayo mag-iimbot sa ating kapwa sapagkat ano ang ituturo natin sa mga susunod na henerasyon sa ating pamilya kung tayo ay magkukomit sa pagganasa sa asawa ng iba. Paano natin naakayin ang ating mga anak sa pamuhay na maka-Diyos o mamuhay na maglingkod sa Panginoon, na maging matapat sa Panginoon kung tayo man mismo ay numero 1 nagkukomit sa pagkakasala sa ating kapwa. Dahil ang pag-aasawa ito ay eksklusibong pakikipagkaisa. Ano ang pahayag ng Biblia sa mga nag-aasang pamilya? Ating asawa ito ay sarili nating pagmay-ari. Sapagkat ano ang ituro natin sa mga susunod na henerasyon sa ating pamilya kung tayo mismo ay hindi gumaganap ang layunin ng marriage life sa pagitan ng mag-aasawa. Paano natin itataguyod ang maka-Diyos na pamilya kung wala namang mangyayari physical contact na ginagawa ng mag-asawa? Paano ka magtataguyod? Paano natin masasabi na willing tayong magkaroon ng maka-Diyos na pamilya kung hindi natin ibibigay ang karapatan ng ating asawa sa ating katawan? Paano natin masasabi na eksklusibo tayo sa ating asawa kung tayo mismo ang nagdadamot mismo sa ating sariling asawa? Sa pagdadamot, hindi natin, baka uwi natin ito, ang ating sa pagdadamot, baka mauwi ang ating asawa sa pag-aasala. Mga kapatid, may parusang Panginoon. Magtapat po tayo. Kaya mga mananampataya, ang isa po sa mga pwede nating ituro sa ating mga anak, maging sa magiging mga anak pa natin, o maging sa mga susunod na henerasyon ng ating lahi bilang mga mananampataya pagdating sa pagiging maka-Diyos na pamilya. Ito po ang dapat ating maging counsel sa bawat isa. Ang pag-aasawa,
ito'y eksklusibong pakikipagkaisa. Ang pag-aasawa, ito'y eksklusibong pakikipag-isa. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito kung saan ipangarang salita ninyo. Lord, tulungan niyo po kami na gawin ang salita ninyo, ang layunin ng marriage life, at tulungan niyo rin kami sa mga prinsipyo na bilang mag-asawa. Kung meron man dito mga young people, mga single na nag-prepare, Lord, tulungan niyo po bawat isa, Panginoon. Kung meron pang kami mga mananampalataya na nakikinig na mag-asawa, tulungan niyo po kami, nagampanan po namin ang aming tungkulin bilang asawa o tungkol po sa pagiging eksklusibo ng aming sarili sa aming asawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity. Salamat, Panginoon, sa mga pagkilos ninyo. Kay patuloy ang magpalat nawa ang mga salita ninyo ay magamit po namin ito sa araw-araw hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ang lahat nito aming dalangin kay Kristo Jesus. Amen.